pag nag-boom ang electric vehicle, possible ba na maraming magsasaradong auto repair shop? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at nakaka-worry din tong scenario na to, no? Maraming auto repair shop ang posibleng magsarado, maraming mawawalan ng trabaho. Actually, kahit sa akin na vlogger na related sa DIY, posibleng maapektuhan na rin. Kasi, okay, ganito. Pag may nagtatanong sa akin ng related sa electric vehicle, kung okay ba, ang lagi kong reminder sa kanila, wag nilang pababayaan na hindi nila makuha yung warranty. Kumbaga, dapat sa next 8 years, kasi commonly ngayon 8 years yung warranty ng battery, no? Sa next 8 years, wala kayong pakikialaman sa kotse, hindi mo pwedeng ipagalaw yan sa labas, kasa lang ang magme-maintain yan. Kasi 'di ba, ang idea, pag yan ay ginalaw ng iba, automatically pwedeng ma-void agad yung warranty. So wala kang makiklaim. Kasi magkano ba yung battery, no? Para ingatan mo na lagi kang warranty. Halos 200 to 400,000 yan. So napakamahal nung battery. So kailangan talaga pag may problema yung sasakyan, kasa lang yung gagawa niyan. Hindi mo pwedeng ipagalaw yan sa labas. So dun sa tanong na posible bang siya yung sisira dun sa industry, pwedeng may mga maapektuhan. Okay, kasi syempre yung mga expert sa makina, mawawala na yon. Kasi wala namang makina, 'di ba? Wala namang mga injector yan or everything, mga spark plug, wala namang ganun. So sabihin na natin ang pupukusan na lang talaga diyan is yung mga suspension, aircon, gulong. Halos yun lang yung magiging laman ng repair, no? The rest of it, yung motor niyan, medyo complex pensa ngayon. Yung battery niyan, hindi mo mabibili yan basta-basta. Normally, hindi mo rin mabibili yan basta-basta. And hindi mo rin pwedeng basta-basta pagpalit-palitin yan dahil may software pa yan. So, kung yung mga auto shop ay hindi mag-a-upgrade ng knowledge nila, kasi hindi na lang siya naka-lock sa isang puro mechanical So talagang combination na siya ng software and mechanical. And kung hindi mag-a-adapt yung shop, unfortunately, may possibility na magsarado yung shop dahil wala na magpapagawa sa kanila. Kasi nga parang anong nangyari dito sa electric vehicle, yung mga full EV na yan, parang nilalak talaga nila yung mga buyer na sa kanila lang magpapa-maintenance. Yan. Kasi ang panakot is the warranty. So once na pinagawa mo yun sa labas, pwedeng tanggal ka agad yung warranty. Yun nga yung warranty, pag nasiraan ka ng battery, so sabihin na natin, kasi di ba, halimbawa sa akin, sa case ko, after nung matapos na yung free PMS, ako na yung nagme-maintenance. So wala akong worry. Pero kung ako bibili ng electric vehicle ngayon, kung 8 years warranty yung battery, talagang wala akong choice kung magkano man sa akin yung i-bill ng kasa dahil sa maintenance, wala akong magagawa. Kailangan kong bilhin yun o kailangan kong bayaran yun. Kasi yung warranty ng battery ko, kailangan ko ma-avail. Para ma-secure ko sa loob ng 8 taon, hindi ako gagastos ng malaki if ever man na masiraan ako ng battery. Pero syempre ito, no, hindi naman lahat ng auto repair shop ay posibleng maapektuhan. Kasi sabihin natin after the warranty, you have the option na rin naman kung saan mo gustong magpagawa. So ang isa sa mga hindi daw maapektuhan dyan is yung mga tire dealer, yung mga nagtitinda ng gulong. Kasi mas mabilis maupod ang gulong ng isang electric vehicle than the gasolina. So mas bibenta pa nga sila kung tutuusin. Then dahil mas mabibigat yung mga kotse na related sa electric vehicle dahil sa battery, mas mabilis daw masira yung mga suspension. So isa yan sa mga posibleng laging masisira. At yung mga shop na magaling sa suspension o sa mga steering, posibleng hindi naman sila maaapektuhan yan. Sa kanila pa rin magpapagawa yan.
Then, yun. Yung sa aircon, halos hindi rin naman nagbago yung setup. Yun nga lang, syempre, may naiba na yung ano ng compressor, kumbaga electronic na yung compressor, pero yung idea o yung concept the same pa rin naman. So, posibleng may effect sa kanila ng konti, pero hindi naman ganun kalaki as long na mag-a-update sila, kasi usually naman cleaning pa rin naman ang aircon So, yun yung mga yun yung mga possible na mga auto shop industry o auto shop na hindi masyadong maaapektuhan. Pero yun nga, yung mga shop na talagang specialized sa mga sensor, sa mga makina, well, sa mga transmission, unfortunately, medyo magda-downside talaga yung kanilang repair, no? Sa next, sabihin natin, sa next 8 years, kung talagang magpo-full blast talaga tong EV at halos sabihin na natin, yung bibili ng EV versus yung mga traditional na diesel tsaka gas halos mas mataas na yung EV, mas possible na matamaan talaga sila niyan. So kung hindi sila mag-a-update. So do sa question maapektuhan ba? Possible. Yes. Kasi isa rin sa mga idea itong mga electric vehicle is mas less talaga yung maintenance niyan. Sabihin na natin kaya nga niyan ng every year lang ang maintenance. So halos kasi yung ultimo nga yung preno niyan hindi daw ganun kabilis maupod. Kumbaga gulong mabilis maupod pero yung preno hindi. So yung yung pag-check lang din ng mga cooling system niya, yun yung And pagdating sa repair, unfortunately, hindi siya basta-basta pwedeng i-repair. So yun yung medyo problema, Hindi siya pwedeng i-repair ng mga ordinary shop kasi nga kung hindi naman sila familiar do sa motor at do sa battery o yung high voltage battery niya, aside dun sa software niya, so wala kayong magagawa, which is sabihin na natin itong tatlong component na to halos yung manufacturer yung may hawak. So yun yung pinaka problema rin na hindi nyo pwedeng magalaw yan. So ayun, yun yung nakikita kong problema dito. Kasi hindi naman sa loob ng 8 years, hindi naman naka-warranty lahat ng parts Ang naka-warranty lang talaga ng 8 years yung battery. The rest of the parts hindi naman daw. Okay, hindi naman daw. Kumbaga, kung masiraan ka ng suspension, masiraan ka ng ball joint, hindi yan sakop ng warranty na 8 years. So, doon na magkakatalo. So, kung ano man yung i-charge sa inyo ng kasa, unfortunately, parang pikit mata ka na lang na babayaran. So, yun yung consequences nung pagbili ng electric vehicle. Para kang nilak talaga sa loob ng 8 taon at wala kang choice. Kasi napaka-risky. Halimbawa, nandun ka na sa 5 years. Tapos, alam mo yung battery mo medyo alanganin na. So, kailangan talaga i-avail mo yung warranty. Kumbaga, dapat ilak mo sa iyo yung warranty. Kasi, what if biglang bumigay yung warranty, yung battery after 6 years? Saan mo kukunin ngayon yung 200 to 400,000 para lang mapatakbo yung sasakyan mo? 'Di ba? So, yun yung problema. So, kung naka-warranty ka, wala kang problema doon. Hihintayin mo lang na i-repair nila. Pero kung ikaw ay hindi na naka-warranty, unfortunately, kailangan mong gumastos para mapatakbo yung sasakyan. So yun mga paps, idea lang naman to. Kayo, ano sa tingin ninyo? Electric vehicle nga ba talaga ang papatay sa auto repair shop industry? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.